Harap-harapan kong nakita ang kababata kong lalaki habang pinapasaya ang kanyang asawa nang walang sawa. Nang biglang, nagulantang ako dahil sa paano kung bilang pare ay nakagawa ka ng kasalanan na habang buhay gumugulo sa isip mo. Saan ka hihingi ng tawad? Sa harap ng mga tao o sa Diyos? Itatago ko na lang ba o aaminin? Pakisuyong pakinggan ang aking kwento ng pag-ibig. Salamat. Ako si Anton, isang pari sa Maranyang syudad, dito lang sa Pilipinas. Hindi ko nababanggitin kung saan, para na rin sa kapakanan ko at sa nasasakupan ko. Hanggang ngayon pari pa rin ako at naglilingkod pa rin sa simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, sisimulan ko ang aking kwento sa kung paano nagsimula at natapos. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makauwi sa aming probinsya. Liblib ito at talagang makadiyos ang mga tao. Pati ang aking inay na naging dahilan din kung bakit ako nagpari dahil sa pinalaki niya akong bata pa lang, taong simbahan na. Dahil sa pag-aasam niyang isa niya itong debosyon na paglilingkod sa Diyos. Wala na ang aking ama dahil matagal na itong namayapa bago pa man ako magkaisip. Wala din akong ibang mapagbabakasyonan, tanging ang aking inay lamang. Masaya ang naging bungad ng aking pag-uwi dahil sinorpresa ako ng inay at ng mga kapitbahay namin ng magarbong handa na kanilang pinagplanuhang gawin. Ang kanilang ginawa ay kanya-kanyang dala ng pagkain, kaya kahit anong putahe ang aking nakita. Iba't ibang klase ng ulam at merienda. Ngunit agaw pansin sa akin ang pinaka-paborito kong kare-kare. Naku inay, pinagluto mo talaga ako ng paborito ko na kare-kare. Akala ko makakalimutan niyo eh. Pagpapasalamat ko kay inay. Naku Anton, si Beverly ang nagluto niyan. Ang asawa ng kababata mong si Jonas, una niya itong inihatid kanina. Babalik din daw kasama ang asawa at anak niya. Pagpapaliwanag ng inay. Ganun ba inay? Tanging naging tugon ko na lamang. Naku Anton, anak. Andito na pala sila Jonas. Dali Jonas, pasok kayo dito iho. Andito na ang uniko iho kong si Anton. Tuwang-tuwang sambit ni inay. Ang tagal nating hindi nagkita pre. Grabe, mag-iisang dekada tayong di nagkita. Sambit ng kababata kong si Jonas. Hindi ko alam pero nakangiti ako pero ang tingin ko ay nasa kasama nito. Malaanghel sa ganda. Hindi mo maiisip na may asawan na ito. Balingkinita ng katawan, maputi at maamo ang mukha. Ani mo'y maiisip mong di makabasag pinggan. Mga 5 segundo kaming nagkatitigan na parang kilala na namin ang isa't isa. Natauhan lang ako at bumalik sa ulirat nang may mga batang nagsitakbuhan sa akin at nagmano. Buti na lang talaga at walang nakahalata sa pagtititigan namin. Siya nga pala pre, nagdala din kami ng maiulam na kare-kare. Niluto ng asawa ko. Huwag kang mag-alala. Di ka magtatay-tay dyan dahil luto yan ng asawa kong mala-chef. Di tulad nung kabataan natin, nagtai-tai ka sa pakikipagpiesta natin dahil sa kare-kare. Mahabang kwento ni Jonas habang tuwang-tuwa. Oo naman, naalala ko yon. Mabuti naman at sunuwerte ka sa napangasawa mo ah. Tanging tugon ko na lang. Abay, oo naman po, Father. Mabuti na nga rin po at naalala ni Jonas na magpaluto sa akin ng kare-kare. Ilang araw din yon tumigil uminom dahil sa kare-kare.
Talagang pinag-ipunan niya, Father, para makapagluto kami ng kare-kare. Pagpapaliwanag ni Beverly. Nako, brother! Di ka pa rin nagbabago. May asawa ka na, ha? Mahilig ka pa ring uminom. Pagpapaalala ko dito. Nako, Father, okay na yun. Ikaw ang good boy. Ako ang bad boy. Di hamak na ayos pagka ganon. Tsaka yung alak, tubig na lang yun sa akin. Kailangan araw-araw inumin. Sambit nito na ikinatawa ko naman. O siya, halina kayo at magdasal na tayo para makakain na at masimula na ang ating okasyon sa araw na ito. Pagputol ni Inay sa aming pag-uusap. Masaya ang gabing iyon. Di hamak nga lang na tumanda na ang kababata kong si Jonas dahil na nga rin sa hirap ng buhay at mga kung ano-ano pang mga bisyo nito. Kaibahan naman sa asawa nitong napakaganda na di mo mawari kung mahirap ang pamumuhay. Dahil malamayaman ang aura nito. Ayaw ko man sanang aminin, pero ganito ang tipo kong babae. Eksaktong ganito. Ngunit mahal ko ang pagpapari, kaya iwinaksi ko na noon pa man ang pag-aasam na makapag-asawa na naaayon sa gusto ko. Ngunit bakit ngayon pa? Kung kailan bawal at pareho na kaming nakatali. Alam kong mali unang araw pa lang, pero may mas mali pa pala ang mangyayari sa susunod na pangyayari ng aking pagbabakasyon. Pagkaraan ng ilang araw ay nagpaalam ako kay Inay. Ang sabi ko, titingin lang ako ng sunset. Aakyat ako ng burol, kung saan bata pa lang ako ay doon na ako madalas maglaro. Dahil nga liblib ang aming probinsya, halos wala rin talagang pinagbago ang bawat detalye ng lugar. Maliban na lamang sa mga batang paslit na nagsisilaro sa daan na di ko na nga makilala. Tanging mga magulang na lang nito ang mga kilala ko. Halos lahat ng mga kaedaran ko sa aming lugar ay may mga asawa na. Ako lang ang nag-iisang naging pari sa aming lugar. Kaya naman nang makauwi ako ay talagang maganda ang salubong sa akin. Naabutan ko pa ang sunset at ilang minuto pa ay palubog na ito. Nang makontento na ako at makavideo ng sunset na paborito ko, ay gumayat na ako pauwi. Nag-isip-isip muna ako at pumikit habang naalala ko ang mga araw na kung saan ay nagkukwentuhan kami ni Jonas patungkol sa babaeng naiisip naming maging nobya at mapapangasawa. Ang detalyadong uri at itsura ng babae ay ang mismong naging asawa ni Jonas. Doon ko lang naisip na pareho pala kami ng type ng babae, si Beverly. Hanggang sa binalot ang isip ko ng imahinasyon kung saan, paano kaya kung kami. Bumalik ako sa ulirat at napamulat nang may naamoy akong adobong baboy. Bibihira ako makaamoy ng ganong luto dahil lagi akong diet at di rin ako marunong magluto. Bahagya akong may natanaw na usok. Hindi pamilyar sa akin pero may natanaw akong bahay kubo sa baba ng burol. Hindi ko alam kung kaninong bahay iyon. Medyo padilim na nang may kumiliti sa imahinasyon ko at nag-isip na isa akong mister na pauwi sa kanyang misis habang nagluluto. Sa tuktok ng burol ay hindi masyadong madamo, ngunit noong pababa na ako sa burol ay masukal na ang daan. Sa isip-isip ko, hindi man lang naglilinis ng paligid ang may-ari ng bahay na ito. Nang may narinig akong sigaw na pamilyar, "Mahal! Eto na yung panggatong! Kailangan mo pa ba? Ipapasok ko pa ba dyan sa loob o tapos ka na magluto?" Pagtatanong ng lalaki. "Naku mahal, tapos na ako magluto. Halika, kakain na tayo. Halika dito." Tugon ng babae. Bahagya lang akong nakatago sa likod ng puno at masukal na damo.
Hindi ko alam pero nasasabik ako sa naririnig ko at sa mag-asawang naroroon. Madilim na rin ang paligid. Siguradong kapag binuksan ko ang cellphone ko at nag-flashlight ako, ay matatanaw o makikita ako ng nasa loob ng bahay. Wala din silang aso sa tingin ko dahil walang tumatahol. Dahil 3 di pa lang ang layo sa kubong iyon. Nang di ko inaasahan ng susunod kong makikita. Nang bigla silang nag-away. Narinig kong gustong uminom ng alak ng lalaki at ang babae ay ayaw. Nang bigla nitong patalikudin sa malaking bintana at sa dingding na butas-butas na halos di mo mawari kung may dingding pa ba ang kubong iyon. Kaya kitang-kita sila. Pumipiglas ang babae at ayaw sa gustong maganap ng lalaki. Umiiyak ito at nakayuko nang sa pilitan pa rin ginagawa ng lalaki ang ayaw ng babae. Tama na, Jonas! Magigising ang bata! Sambit nitong pasigaw habang pumipiglas. Di hamak na malaki at batak na batak ang asawa nito kaya wala itong laya sa balengkinita nitong katawan. Alam mo naman na kahit anong oras gusto ko, di ba? At wala kang magagawa, kundi alam mo na ang sasapitin mo. Pananakot ni Jonas sa asawa nito. Ako naman bumuwelo ng pwesto sa pagkakatayo ko. Sa pinagtataguan ko habang sumasabay sa kanila. Madilim na ang paligid kaya kampante ako. Nang biglang iniangat ni Beverly ang ulo nito at matamang tumingin sa kinakatayuan ko. Pagkaraay bigla itong ginanahan sa kanilang ginagawa habang sa banda ko nakatingin. Na-excite ako sa ginagawa niyang iyon, kaya natapos din ako sa ginagawa ko. Habang sila din ay natapos na. At saka ko lang na-realize na umiilaw pala ang kwintas kong krus. Kaya pala tumingin siya sa pwesto ko. Akala ko sadya lang siyang nakatingin sa pwesto ko. Yun pala ay naaaninag niya ako. Pero hindi ko sigurado. Matapos kong mapagtanto ay umalis na ako sa ibaba ng burol. Habang naglalakad ako pauwi ay natatauhan ako ng paunti-unti. Pero hindi ko maipagkakailang mas kakaiba yung pakiramdam na yun kesa sa normal ko lang na ginagawa tuwing gabi. Tulog na si inay nang makauwi ako at ako naman 10 oras na ng gabi bago nakatulog dahil di mawala-wala sa isip ko. Kahit sa panaginip ko ay hindi ako tinantanan ng buong detalye ni Beverly. Kitang-kita ko lahat ng gabi iyon dahil rin sa ganoong pwesto nila. Tanghali na ako nang magising, 10:00 na ng umaga at halos ngayon lang ako tinanghali ng gising. Dahil sanay din ako na maaga magising. Dahil na rin siguro napuyat ako kagabi, kakaisip na paano kung nakita niya talaga ako. Paano kung magsumbong siya. Aaminin ko wala pa akong karanasan at tanging sarili lang ang inaasahan ko para makaraos. Naligo agad ako sa kwarto ko pagkagising ko at agad akong bumaba para mag-agahan, diretso tanghalian na. Grabe naman talaga, Nay. Ang bango naman ng adobo niyo. Sa wakas, makakatikim na rin ako ng adobo. Sambit ko. Father, wala ho si Nay Josefina. Nasa simbahan. Nag-aayos ng para sa pagmimisa nyo sa susunod na linggo. Sambit ni Beverly. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nandito? Ang pagtataka ko. Naku po, Father. Ako po ang labandera ni Nay Josefina. At ngayon na umuwi ho kayo, ako ho ang kinuha niyang tagaluto. Sambit ni Beverly. Hindi na ako makaimik. Hindi ko rin siya matingnan sa mata dahil na rin sa hiya. Naaalala ko ang ginawa ko kagabi at kung ano ang mga nakita ko. Agad akong kumain at kahit masarap ang adobo ay talagang di ako makaimik. Kahit na gusto kong sabihin sa kanya na masarap ang kanyang niluto.
Mabango ho ba yung adobo kagabi, Father? Masarap ho ba yung luto ko? Ang siyang ikinagulat kong pagtatanong nito. Father, mayroon pang mas magugustuhan mo. Marahan itong lumapit sa akin habang hinahawakan ng krus kong kwintas. Doon ko lang napagtanto na nakita niya talaga ako kagabi. Nakita ba ako ng asawa mo kagabi? Pagtatanong ko rito. Naku, hindi, Father. May amat yun kagabi, kaya siguradong lasing yun. Tugon nito. Father, maglilinis lang ako ng ilalim ng mesa. Makalat ka pala kumain. Nagsitapon yung kanin. Sambit nito. Habang nasa ilalim ito ng mesa, ginawa nito ang di ko inaasahan. Nasa ilalim ito ng mesa habang nagdi-DJ. First time ko maranasan yon at halos mamatay ako sa kakaibang pakiramdam. Walang kapantay. Buti na lang at hindi kami inabutan ni inay. Kung hindi ay hindi ko alam. Di ko rin alam kung bakit di ko magawang pumiglas. Ganun talaga siguro kapag palay na ang lumalapit. At sa dinami-dami nang nang-aakit sa akin, kahit sa simbahan, ay di ako nakikiayon. Pero kay Beverly, ibang-iba. Hindi ko kayang umayaw. Ilang araw na din nang lumipas na namamalagi ako sa loob lamang ng bahay. Ganoon ang ganap maghapon sa loob ng bahay. Siya ang laging gumagawa. Di ko alam pagka ako nanghihina. Dahil nagtatalo ang isip ko at puso ko, kaya naiintindihan ni Beverly ang lahat. Enjoy naman siya dahil kahit siya lang ang gumagawa, ay iba daw sa pakiramdam niya. Hindi daw tulad sa asawa niyang laging amoy alak at ako raw ay amoy mamahalin. Aaminin ko sa bawat pangyayari at ganap, nagbibigay ako sa kanya ng pera. Kinukuha niya naman ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko rin alam kung sa akin niya lang ba iyon ginagawa. O kahit sa iba ay ginagawa niya ito. Basta ang nasa isip ko lamang ay masaya ako sa ginagawa namin. Matagal na pala siyang nagkakasambahay kay inay. Paglalaba at paglilinis ng bahay. Ngayon lang na umuwi ako, ang nadagdag ay ang pagluluto niya. Tuwing umaga siya dumadating at tuwing hapon din siya umaalis. Nasabi ko kasi kay inay na nagustuhan ko ang luto ni Beverly. Wala yung mali siya kay inay dahil malapit sa kanya si Beverly. Kahit maikling panahon ay nakilala ko si Beverly. Sa Manila siya nakilala ni Jonas. Tinanan siya nito habang si Jonas nagtatrabaho ng construction. Siya naman ay estudyante pa lang kaya pala ganoon ang kulay niya. May lahi din itong banyaga. Blondie ang buhok. Nagrebelde siya sa pamilya niya. Kaya naman naisipan niyang tumakas at sumama kay Jonas. Ngunit di niya akalain na mahirap pa pala sa daga si Jonas. At manlalasing din ito. Di rin niya magawang umalis dahil halos di makaipon sa dami ng gastusin at hirap ng buhay. Ang anak nito na 2 taon pa lang, na lalaki, ay madalas niyang iniiwan sa isa sa mga kamag-anak ni Jonas na di kalayuan sa bahay nila sa Burol. Habang si Jonas naman ay lingguhan kong umuwi dahil construction din ito sa kabilang baryo. Kaya di siya napaghahalataan ng asawa nito sa mga ginagawa namin. Father, di ba ilang araw na lang at aalis ka na? Pwede ho bang kausapin niyo muna si Jonas? Gusto ko kasing wag na siyang maglasing at magbago na yun. Yun na lang ho, Father, ang tanging hiling ko at kakalimutan ko na ho ang lahat ng nangyari sa atin. Ang pakikiusap ni Beverly nang biglang dumating si inay. Nakauwi na ako, Beverly Anton. Tapos na uli kami mag-ayos sa simbahan.
Siguradong maganda at maayos iyon bukas kapag nagsagawa ka ng pagmimisa, Anton anak. Aniya ni inay. Hindi nga kayo inay napapagod dito sa bahay, pero baka sobra naman kayo magpagod sa simbahan. Yung sakto lang inay basta merong nagagawa, lalo't matanda na kayo. Lalo na't huling araw na ng pagmimisa ko na bukas siguradong mamimiss ko yan. Sambit ko. Naku naman anak, huwag ganyan parang sinasabi mo naman na huling bakasyon mo na dito. Pagtataka ni inay. Tapos ka na pala Beverly maglabada? O heto yung bayad ko sa'yo ngayong linggo. Total, Sabado na ngayon at bukas day off mo na naman. Dahil linggo bukas at may simba. At saka nga pala, ito pagkain iuwi mo sa anak mo. Mga kakanin na binili ko sa simbahan. Yung iba, pinamigay ko sa mga ka-churchmate ko. Dagdag pa ni inay. Ako talaga, si Nanay Josefina, ang bait-bait. Salamat hunay. Sambit ni Beverly. Hala, alas 7 na pala ng gabi. Delikado si Beverly sa daan. Anton, ihatid mo muna sa bahay nila. Pag-uutos ni inay. Sumunod naman ako kay inay. Inihatid ko nga si Beverly papunta sa bahay nito. Hanggang sa kahit sa tuktok ng burol, sa paborito kong pwesto. Sa ilalim ng puno ay naganap ang naganap. 15 minutos lang kami doon at ako ang nag-aya at gumawa sa unang pagkakataon. Tinanaw ko na lang siya pababa ng burol at nasilayan kong sampal ang inabot nito. Nakauwi na pala ang mister nitong si Jonas. Narinig ko itong sumisigaw sa galit. Gabing-gabi na? Mag-aalas 8 na? Kakauwi mo pa lang? At itong anak mo, bakit iniwan mo ulit ng walang gatas kay Ate Loida? Rinig kong umi-echo na galit na boses ni Jonas sa tuktok ng burol. Di ko alam kung maiinis ba ako o maaawa pero may kung anong kusa akong naglakad pababa ng burol. Tao po! Brother! Oh, paring Anton! Kumusta? Kakauwi ko lang eh. Pasok ka! Pasok ka! Anong atin? Gabing-gabi na! Kung di naman sana nakakaabala. Iimbitahan sana kita bukas. Huling pagmimisa ko bukas eh. Sagot ko. Aba, oo naman pare, ikaw pa. Pero bago yan pare, may ulam ako ditong binili. Dahil sahod ko ngayon eh. Lechon belly ng baboy pare, tara kain muna. Pag-aalok nito. Ayos yan brother, pero may alak eh. Hindi ako umiinom eh. Sagot ko. Nako, sinong nagsabi na iinom ka pare? Alam ko naman eh na ayaw mo ng alak. Para sa akin yan. Pangpatanggal ng pagod sa trabaho. Sagot nito. Agad naman akong kumain sa pinaghain na ulam at kanin ni Beverly. Nakapagsaing na rin ng kanin si Jonas bago pa ako dumating. Habang pansin kong si Beverly ay animoy mahinahon kung kumilos kapag andyan si Jonas. Nalasing na si Jonas at kami naman ni Beverly ay tapos na kumain. Nang biglang kung ano-anong pinagsasabi ni Jonas. Alam mo, si Beverly, ibang klase yan sa paputol-putol nitong sambit habang sumisino. Tikman mo muna pare yung asawa ko para di ka ignorante. Sambit nito habang lasing. At bigla itong bumagsak. Nagkatitigan na lang kami ni Beverly sa sinabi nito. Agad namin itong inalalayan at napatingin ako sa pasa nito sa mukha. Kitang-kita ang pasa sa mukha ni Beverly dahil nga rin sa maputi nitong balat at mukha. Agad na nakaramdam ako ng awa kay Beverly. Agad naming ipinasok si Jonas.
sa kwarto katabi ng anak nitong lalaki dahil tulog na rin ito. Habang si Beverly ay biglang pinatay ang ilaw ng lampara. Bigla niya itong hinipan. Bakit mo pinatay ang ilaw? Baka magising si Jonas at magulat. Alam ko. Pagkatulog yan, hindi yan nagigising. Maliban kung umaga na. Tulog mantika kaya yan. Paliwanag nito. Agad itong lumapit sa akin, kinuha ang kamay ko at pinilapat sa pisngi nito na may pasa. Kaya mo bang nakikita ang ganto ako, Anton? Pwede mo ba kaming ilayo kay Jonas ng anak ko? Sambit nito. Wala ako naging sagot. Nakaramdam ako ng awa hanggang sa naglapat ang aming maiinit na labi. May nangyari at hanggang umaga iyon. Pero wala akong naging tugon sa gusto niya. Gusto niyang tumakas at itakas ko siya. Pero mas mahal ko ang calling ko. Siguro dahil siya ang pantasya ko, kaya ako lang nagawa iyon, pero may parte na may gusto ako sa kanya at feeling ko ay mahal ko siya pero hindi ko sigurado. 3:00 na ako ng umaga nakauwi. Pinauwi niya na ako habang madilim pa para walang makakita sa akin. Inabot kami ng 3:00 sa aming ginawa. Hindi ko alam kung nahahalata ba ako ni inay sa mga pinaggagawa ko. Nagmisa pa rin ako ng umagang iyon na kulang sa tulog. Pero buong-buo ang satisfaction ko. Andun si Jonas, nagsimba at si Beverly. Pati ang anak nito kasama nila. Dahil na nga rin sa sobrang puyat ko at pagod, ay agad na akong umuwi ng bahay pagkatapos kong magmisa at gawin ang kailangan ko sa simbahan. Wala na rin akong lakas ng loob na batiin muli at harapin si Jonas, ang dating pinaka-matalik kong kaibigan. Marahil na rin siguro sa matinding konsensya at malaking pagkakasala na ngayon ko lang nagawa. Agad ako nagpaalam sa aking inay. Hindi ko alam kung may napansin siyang kakaiba sa akin o kung pinaghihinalaan niya ba ako sa ginawa namin ni Beverly. Iniisip ko rin kung safe ba si Beverly, kung magbubunga ba ang ginawa namin. Punong-puno ng stress ang isip ko dahil sa pagkakamali ko. Kung sakaling maaalis ako, sayang ang pagiging pari ko, ang maranyang buhay na di nakakapagod, ang libreng paggalang ng mga tao, ang respeto, baka lahat ay mawala. Baka kasuklaman ako ng lahat. Ngayon di ko alam ang gagawin ko. Halos gabi-gabi akong di makatulog kakaisip kay Beverly. Gabi-gabi kong inaasam siya. Ngunit gabi-gabi rin akong nakokonsensya. Natatakot na anumang oras ay malaglag ako. Kahit ako ang tagapayo sa nasasakupan ko, kahit ako ay pari, ginawa ko ang kwento na ito para gumaan ang pakiramdam ko at makahingi ng payo. Salamat.